ako sa alarm ko na alas 11 ah. Buksan natin yung ilaw. Grabe, haba ng tulog ko. Good morning. Hey. Magliligpit muna tayo ng higaan. Ay, hindi, mamaya tayo tatayo. Pagkagising, wag muna agad-agad tatayo, men. Dahil magkakaroon ka ng head rush na tinatawag. Hayaan mo lang muna daw na mag-settle down. Yung dugo dumaloy sa utak mo. Kasi nga natulog yung utak mo eh. Hindi naman natulog, parang hindi umaandar o parang subconsciously syempre sa panaginip, 'di ba? Pero ibig sabihin, hayaan mo lang muna mag-flow yung dugo. Ewan ko meron naman talagang dugo. Anong pinag-uusapan natin? Ayaw mo sinasabi ko yung aga-aga. So magliligpit muna ako ng higaan. So ito ay araw ng Biyernes, July 24, 2026. At belated happy birthday sa kapatid ko. Birthday niya kahapon. Leptic, love you bro. Tapos andito ako ngayon sa Tankwash sa Montreal. Yung suburb na ang tawag ay Anjou. At mamaya pupunta ako sa may St. Therese para kunin yung preloaded trailer. Mag-trailer switch. And then pupunta tayo sa Lido, Ohio. Grabe. Ang bilis lang ng yung biyahe lapit lang ng pinuntahan ko. Kaya walang ganap sa bahay lang ganun. Ano pinagsasabi ko? Ang gusto ko lang sabihin kaya matagal na ilang araw walang video kasi nga alam mo yun, sa bahay lang ang ginagawa, no? Ayusin ko lang yung aking gamit, higaan, tapos timpla ng kape, and then alis na tayo, men. Pero bago yun, gusto kong ipakita sa inyo itong ginagamit kong electric fan. So ito ang electric fan na ginagamit ko, Ryobi. At meron siyang 3 stages. 1, 2, 3. Number 2 lang, men. Okay na yung number 2. At magdamag, nakapatay na naman ang ating makina. Nakapahinga si Pete. Tapos maganda ang temperature dito, men. 20 Celsius. So ayos na ayos yung ating pahinga. Haba ng tulog ko talaga. So mag-aayos lang ako and then rekta na natin to sa pagtrabaho. Start na natin to sa pit, man. Para uminit na. Mismo. Ayos na. Simulan na natin ang ating PTI na tinatawag. Pre-trip inspection, man. Ang temperature, sabi ni Pete, 82 Fahrenheit. Sabi ni cellphone, 24 Celsius. Ano ba talaga? Parang hindi nagtutugma yun Labas na tayo, men. Check na natin ang kalagayan ni Pete. Alam naman natin na okay siya, no? Pero hindi natin alam, baka overnight nagkaroon ng problema. May mga masasamang loob. Wala namang masamang loob dito. Kunin ko lang yung aking martilyo, men. Pero itong katabi ko, bagong Peterbilt to, men. Lucicam. Ayos Ayan yung dealership Lucicam. So sarado yung fuel tank na yan. Mga linya hindi nakasecure kasi magkokonekta naman ako dito ng trailer dito nga sa Tankwash at hindi naman ako lalayo. Okay yung mga tire pressure dito sa Codley. Okay naman yan. So merong grasa ang ating fifth wheel. Nakabukas ang jaw. Walang leak ang mga airbags. Walang leak ang mga, tawag dyan? Shocks. Wala ring leak ang ating def tank. Dahil last week, nagli-leak yan, siya, parang tumatagas. Kaya ang ginawa ko, dinala ko si Pete sa mekaniko. At ang nangyari, akala ko papalitan nila ng tangke kasi butas yung tangke o ano man. Pero lumalabas. So sarado ang fuel tank na to, tsaka ang ating compressor. So ang lumalabas,
Parang ano, yung tagas niya, hindi ko alam kung saan lang gagaling. So, may ilaw pa rin ang ating license plate. So, walang problema dito. So, yung naging problema ni Pete, yung tumatagas yung ano, yung DEF tank. Si Papa Jack, shoutout sa'yo. Tinuruan niya ako kung paano or kung ano ang magandang gawin. At sabi niya sa akin, i-drain ko daw muna yung DEF, ubusin ko lang ubusin para kaya kong tanggalin, ano, para makita ko kung saan nanggagaling yung leak. So, ang nangyari, sabi niya, para magawa mo yan, bibili lang daw ako ng tape na parang aluminum. Tapos, parang papatsihan ko lang yung butas. So, ang ginawa ko, bago ako bumili ng mga ganong klaseng bagay, pumunta muna ako sa ilalim. Wala naman ako nakitang butas dahil nanggagaling yung leak niya sa mismong connection ng mga hoses. So, hindi ko alam ang gagawin talaga. At masyadong mabigat para sa akin dahil hindi ako marunong magpalit ng tangke. So, ang ginawa ko nung Lunes, dinala ko si Pete sa mekaniko para tignan niya kung anong problema. So, ang nakita niyang problema, baka daw filter. So, yun na nga yung nangyari. Nung tinanggal niya yung filter, nakita niya na busted na yung gasket at sobrang tagal na ng filter, men. Ilang miles na ba to? 454,000 miles na si Pete. At nung binasa ko yung manual, ang DEF tank pala, yung filter niyan, kailangan palitan ng every 100,000 kilometer or miles, 100,000 miles or 3,000 engine hours kung ano man daw yung mauna. So ngayon, nilista ko na kung ano yung mileage natin simula nung pinalitan yung ating DEF filter. Hindi ko alam na kailangan palang palitan yung DEF filter na yan. Alam ko may filter pero hindi ko naisip na magpalit ng filter. Dahil ang lagi kong pinapapalitan lang ay yung mga oil filter tsaka fuel filter. Pero tong DEF filter hindi ko alam. Yung pala yun. At least ngayon nalaman ko na. So dun nang gagaling yung leak dahil nga hindi na makapag-function lang maayos yung filter dahil nga busted na yung gasket. Nung pinalitan niya yung filter kasama na yung gasket, para siyang isang kit. Ayos na, wala nang leak si Pete. Tsaka hindi na siya ganun kalakas kumonsumo ng DEF. Kaya pala dati, parang yung gauge ng ating DEF tank ay parang ang bilis magbawas. Dahil kapag mataas na yung RPM, tumatagas na siya ng parang lang naman, patak-patak. Kaya kapag ako nakapark overnight, naka-idle ako, ina-idle ko yung truck ng 950 RPM, nakikita ko tumutulo nga. Lalo pa kung umaandar ka na 12-1300 RPM yung truck mo, di mas lalong lakas siguro ng 'di ba? Lang tulo, kaya mabilis maubos yung DEF natin. Kaya yun, simula nung napagawa, hindi na siya ganun kalakas kumonsumo ng DEF, tsaka wala nang problema. Yung gastos naman, magkano ang bayad? 454 yata yun, o $470 Canadian. So ang pinaka part ay mga 300 plus, tapos yung labor was 150. Kaya umabot ng ganon, plus tax. So ganon pa man, okay na si Pete. Nakapag-inspection na rin tayo, walang leak kahit saan. At ngayon, kukunin na natin yung ating trailer, empty trailer na malinis, para dadalhin natin yon sa St. Therese. Malapit lang dito yon, mga 30-minute or 45-minute drive kapag mayroong congestion. Kukunin natin doon yung loaded trailer na dadalhin natin sa Toledo, Ohio, men. So let's go! So ngayon, ikot-ikot tayo dito sa tank wash para hanapin ang ating trailer, men. Di naman ganun kainit sa labas. Tama lang. Kahapon ako dumating dito sa tank wash na to. Dito na rin ako natulog kasi yung trailer na kukunin ko nandun pa sa loob ng bay. Hinuhugasan pa. Kahapon ay Huwebes. Hindi naman ako nagmamadali. So ang ginawa ko lang, men, tulog lang. Bumawi ako ng tulog. Dahil nung mga nakaraang araw, puyat-puyat na naman ako. Pero ngayon ayos na, nakabawi na. Ang pick up ko naman ay mamaya ba? O mamaya alas 2. So 12:30 pa lang naman ng tanghali ngayon. Ito na yung trailer, nakita ko na. Yung customer, 30 minutes lang, men. So ito na yung ating trailer. Atrasan ko na to, men. Parang ang baba naman masyado yata nito. Oh. Baba natin yung suspension.
So itututok ko lang yung ating truck sa ating trailer. Pero hindi muna tayo mag-hook up. Dahil titingnan natin yung clearance. Tsaka kung meron bang kingpin yung ating trailer. So okay naman ang ating height. At pwede ko lang itaas ang ating suspension. Tapos meron tayong kingpin. Yan, yung ano na yan. Walang damage. Tsaka may grasa yung ating apron. Yung apron ng ating trailer. Ito. Atrasan na natin to, men. So ngayon, check natin, walang space ang ating fifth wheel at ang ating apron. At nakalak na yung ating jaw sa kingpin ng trailer. Okay na yan. Connecta na natin ang ating mga linya. Okay. Walang damage ang seal ng ating mga glad hands. Kunin natin to, ating washout ticket. Tapos syempre, titignan ko yung dokumento ng ating trailer kung nandito yung rehistro. Yep, nandito ang ating rehistro. Ayos na. Taas natin ang ating legs. Sikip. Mismo. Tapos, ang turn signal na to ay gumagana. Tingnan natin yung mga gulong na to. Ayos. Inflated ang mga airbags, tsaka secured ang mga hoses and wires. Dito, kompleto ang fastener locks. Sikip dito ah. Ano ba yan? Tapos ito, kompleto ang fastener locks. Grabe. So ngayon, dito sa likod, gumagana ang turn signals. Secure and license plate. Tapos, sarado natin itong ating relief valve. Merong gasket. Ayos na. Hampasin na lang natin to. Mismo. So nakikita ninyo walang valve dito sa likod. So ibig sabihin belly ang trailer na to. Nandito sa gitna. Mismo. Check muna natin tong kabilang gulong. Ayos, kompleto ang mga fastener locks. So isasarado lang natin tong external valve. Tapos sarado natin to. Tapos sa taas naman yung internal valve pa pala. Ito ang internal valve, sarado natin to. So, okay tayo sa taas. Okay. Tingnan natin kung malinis. Okay, malinis, tuyo. Tsaka may gasket yung ating dome lid. Sarado na natin to. Yung mga washout cups, hindi ko na titignan kasi meron namang cable tie. Sarado na yan. Okay na tayo dyan. Sarado na yung ating valves. Okay na yung ating handle. Naka-stow. Ayos na. Alis na tayo. Pwede na umalis.
Grabe, napakainit ah. So, testingin natin ang ating spikes. Gumagana. Grabe, paano naman ako kakaliwa? Dikit na dikit itong trailer sa kaliwa natin. Kailangan mag-butt and hook. Ayos lang. Ay, salamat sa Panginoon. Naging maayos ang aking pahinga dito sa tank wash. Ayos na. Tapos, kakanan na naman. Init. Pero ang kagandahan naman, trailer switch lang, no? Hindi na tayo magla-live load. Alas 2 daw ready yung ating load. Yung loaded trailer, pero minsan maaga sila ng 5 hours. So baka nandun na yun kahapon pa. Malaman natin pagdating doon, man. At least medyo medyo maulap, konting maulap. Hindi ganun kataas yung sikat ng araw, no? Alauna ng tanghali namin. So yung customer natin dito sa St. Therese, yung layo niya hanggang makarating tayo sa Toledo, Ohio ay mga siguro 10 o 11 oras. Dahil yung St. Therese, medyo parte naman ng Montreal yan. Montreal to Toronto ay mga 6 hours. Plus Toronto to Sarnia ay mga 3 hours and a half. So 9 hours and a half na yon. Sarnia hanggang Toledo, mga 2 oras. So mga 11 hours and a half. So hindi ako aabot sa customer mamayang gabi. Baka doon ako matulog sa saan ba yun? St. Clair, Michigan, yung unang Loves sa 94, Interstate 94. Or baka matulog ako kung saan man, bahala na. Ayoko rin sagarin kasi yung scheduled delivery natin, alas 5 pa ng hapon bukas, Sabado, no? Kaya hindi naman ako ganun nagmamadali. So magdadrive muna ako at sigurado ako traffic ngayon. Biyernes tapos 1:00 ng hapon. Traffic dito sa saan ba tayo? 40 East. So magdadrive muna ako tapos cut ko na lang to siguro mamaya sa customer, man. Okay, inspection, man. Ito ang ating trailer. Kompleto ang fasteners. Walang leak. Nakaselyo ang ating trailer. Tapos may placard dito sa likod. Lagyan natin ng protector. Gumagana ang mga ilaw.
Ayos namin. Wala na ba nakalimutan? Wala na. Nakuha ko na yung papeles. Okay na yung ating trailer. Naipadala ko na rin sa broker yung ating dokumento para sa clearance sa border. Tapos, ano pa ba? Ayos na. Wala na nakalimutan. Asmat tayo ngayon. Asmat. Yung pangalan ng produkto na karga natin ay formaldehyde. Kagandahan sa produkto na to, no touch freight. Ibig sabihin, hindi tayo pwede mag-participate sa pag-unload pagdating sa customer. So, ang gagawin lang natin, magre-relax lang tayo sa ating truck. Siguro mga naka-4 na beses na rin akong deliver doon. Ayos naman, mabilis lang doon. Tsaka doon ka lang talaga sa loob ng truck. Wala kang gagawing iba. Hindi ka nga pwede bumaba eh. Kasi nga, ewan ko, anong klaseng azimat tong formaldehyde. Ang alam ko, resin din to, tawag dito. Ayos na. Daming truck dito ng company namin. Itong ano kasi na to, customer, ay terminal din no, ng carrier natin. Ko po. Malabnaw to eh, kaya masyadong slushy. Kawawa na naman si Kit na ito, pero ayos lang. Ay, dyan na nagtatapos ang ating trabaho sa araw na to, men. Siguro ilang oras lang ako magdadrive. Bahala na kung saan ako hihinto, men. Meron tayong 26 hours para makarating ng Toledo. Eh, lapit-lapit lang nun, di ba? Mga ano nga lang yun, mga 10-11 hour drive. Sabi mo ng 12. Grabe yung slush. Ramdam na ramdam. Kaya dapat swabe lang ang take off, swabe lang din ang pag-preno. Hindi pwedeng bibiglayin, men. Para kung mag-slush man siya, nakakabulol nila. Para kung mag-slush man siya, eh hindi ganun sobrang puwersa. Grabe ano ng temperature, 26 Celsius, sabi ng cellphone, sabi ni Pete, 88 Fahrenheit. Grabe. So, magdadrive lang ako ng konti, tapos pahinga na. Tapos, aalis ako ng madaling araw para maiwasan ko yung traffic dyan sa may 401 sa bandang Scarborough, Mississauga. Kasi mula dito sa Montreal or sa St. Therese, dito sa Quebec, dire-diretsuhin natin yung 401 West para makarating tayo ng Sarnia. Kapag merong always stop, usually halos magkakasabay kayong maghihintuan, ano? Kapag ka kotse, ang ginagawa ko noon, kung sino yung unang hihinto, siya yung unang didiretso, no? Pero kanina, nauna akong huminto sa kotse, tapos siguro after 1 or 2 seconds, huminto rin siya. Sa ganong pagkakataon, pinauna ko na siya kasi nga, truck tayo, men. Nakakahiya na maghihintay pa siyang makatawid tayo. Alam mo yun, parang courtesy, no? Kaya mo na siyang mauna. Total, hindi naman busy. Ay, grabe. Medyo na-traffic tayo papunta ng St. Therese mula dun sa Anjou. Umaandar naman, hindi siya stop and go. Ano lang siya, yung usual lang na traffic. Tapos ngayon, palabas tayo ng Montreal. Ayos lang din to. Let's go. Pero dahan-dahan lang ang take off. Huwag kang magmamadali. Parang ganyan lang. Para wala masyadong slush. Ano ba yung sinasabi ko? Yun, hindi naman tayo masyadong na-traffic. Tapos ngayon, lalabas na nga tayo ng Montreal. Eh, hindi naman din ganyan ka-traffic. Dito tayo sa
ano pa to, 640 West. Tapos tutumbukin natin yung, ano ba yun, 13 South. Tapos 20 East. Hindi ko kabisado kasi yung mga highway dito. Ang alam ko lang, 20 tsaka 40. Trans-Canada Highway, no? Woo! Sarap. Sarap sa pakiramdam kapag tapos na yung trabaho mo. Yung bang bibiyahe ka na lang, parang yun yung pinakamaganda sa tracking, men. Drive-drive ka lang, relax-relax, no? So, ganun na lang muna yung gagawin ko, magde-drive, tapos ihinto na ako maya-maya konti. And then, itutuloy ko na lang to sa kinabukasan, men. So, dito ko natatapusin ng video na to, and sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw ng Biyernes na to, July 24, 2026. Maraming salamat sa panahon at oras mo, men. Mag-iingat ka palagi, and I'll see you tomorrow or the next day. Peace!